Ladies and gentlemen, we are now live at the Motivated Billiard League official Facebook page. We are here at the Q-Bar Billiards here in Timog, Quezon City. Let the games begin! First time ko kasi kayo na-meet ngayong araw na to, sir. Okay. And nakakatuwa lang kasi from last year, yung motivational bar, nag-gusto mo motivational rice. Kasi naghahanap nga ako ng motivational rice. Mamaya, bigay kita. Pero anyway, sir, paano nyo nagawa nakapag-set ng ganito? Ganitong event na napakaganda at success talaga? Well, salamat syempre. Tsaka syempre sa suporta ng Myriad, di ba? Yes, ang goal ko kasi talaga, nagbabago na ako eh. Nagbabago na ako. So, para patunayan ang pagbabagong yan sa buong Pilipinas, syempre, gusto kong pangunahan sa social media. Okay. Aware naman kayo dyan, lalo na ngayon, eleksyon. Yes, diba? Kabilaan ng fake news, kung ano-ano mang bangayan nila. Pati yung mga contents ng mga influencers ngayon, medyo yung iba bastos, prank, yes, or parang hindi na siya advisable panoorin ng mga kabataan. Yes. So, nag-isip ako na mag-create ng isang platform, mga events, focused sa mga sports. Yes. Since marami tayong na-connect, marami tayong kaibigan, mga business owners, influencers, celebrities, nag-come up ako na mag-create ng mga liga, sports events para pagsama-samahin itong mga to. Kasi naniniwala ako na lahat ng influencers at celebrities natin, meron niyang advocacy eh. Tama po. Pero hindi kasi lahat tayo pare-parehas or naipapakita yung content. Yes. For example, may mga motovloggers. Ang gusto ng market niya, pag-motovlog lang. Tapos yung mga iba kaibigan natin ng mga rappers, syempre ang content nila puro about making music. Yes. Gusto ko mag-create ng platform para mailabas nila yung mga sports activities din nila. Okay. Kasi ako ever since 2014, pahilig na talaga ako mag-gym. Okay. Kaya naitayo ko yung Ito naman din ano ako, natin, sir. naitayo ko yung mga business natin na mga Bar, fitness gyms. Ayun. gyms, yeah. Kasi naniniwala ako na kapag ikaw ay nasa fitness lifestyle, madadamay yung Mental perspective mo, mental health mo. Gusto kong mabalance yung nangyayari ngayon na tumataas yung rate ng depression tsaka anxiety sa mga kabataan. Gusto kong ipakita sa lahat na kapag meron kang fitness activity or sports na ginagawa, mas madali mong malalabanan yung mga ganong challenges in real life. Tsaka gusto ko rin ipakita na hindi porket celebrities kami or influencers kami, ay perfect kami. So yun ang gusto kong dalhin sa kabataan, na hindi po kami perfect, nagkakamali kami, hindi rin kami magaling magbilyar, hindi rin kami ganon kagaling magbasketball. Pinagsama-sama ko sila, iba't ibang industry, kasi alam ko na may mga followers yan na kabataan na kailangan ng tulong nila. Tama. Para mas mabilis yung advocacy na to, pinagsama-sama ko sila sa isang lugar na gagawa tayo ng isang activity na ma-enjoy nila. Yes, eh. Kasi the more na mag-enjoy ka, the more nilang susuportahan, the more na mas marami at mas mabilis natin ma-spread yung awareness natin. So doon siya nagsimula. Actually, sobrang galing ng idea na ginawa niyo kasi. Kasi dati, follower niyo din ako na kung saan marami nang babash sa inyo. Pero nagtayo ka lang eh. After that, tahimik ka. Ngayon, sumulpot ka bigla ngayon sa social media na may advocacy kang maganda. Ang ganda, ang galing, ang tibay ng dibdib, nakakahanga. Yun ang magandang share niya din na advice sa mga Yun, mental toughness. Yes. Kailangan na kailangan yan. Hindi lang panlabas. Hindi lang panlabas. Kailangan mentally fit din kayo, di ba? So ano yung pinaka future goals niyo, vision niyo dito sa ganitong klaseng mga event? Future goals natin, syempre, aside sa mas madami pa tayong gagawing mga liga, meron tayong motivated basketball 3x3. Tapos ito, yung first season, syempre maraming salamat sa Myriad. Sinuportahan nyo. History to. Ayan. Na billiard naman. Susunod, hopefully ma-launch na natin yung volleyball. Kasi maraming influencers na mga babae na gusto rin mag-volleyball. Wala silang content or platform na mapagsalihan. Okay. So, kasi yun, iba, sunod-sunod. Billiard, so. Pero ganda, ang galing ng concept. Tutuwa ako dahil pa-proud kami. Dahil ngayon tatayuan niyo yung ganong klaseng image na gusto niyo tayo. Ang ganda ng advocacy niyo. Thank you din. More to come. So sana syempre, supportahan natin yung Myriad. Yes, kung ano yung products matutulong din namin as influencers and celebrities dahil tinutulungan nyo rin yung ganitong mga klaseng liga. All throughout kami, sir. Nandito kami. All throughout. Thank you so much, Thank you sir. din. Thank you din. Ang galing, Thank you din. galing talaga, sir. Thank you. Thank you.
brings you here sa event natin ngayong araw na to? Di ka marunong magbilyar? Hindi, actually gusto ko matuto and kaya ako nandito para i-support si Sandro. Ever loyal talaga, na supportive na girlfriend talaga. Kasi actually, this is the first time na makita ko siyang sumali sa tournament. Kaya I'm so happy. Oh, okay. Excited din ako. Pero soon siguro mag-aaral ka din mag-pool para dalawa na kayo. Oo nga. Papaturo ako sa kanya. Maganda yan. Pero ano yung bukod dito? Ano yung, syempre artista ka, and kabataan, youth. Ano yung pinaka-advocacy mo ngayon sa social media? Alam mo naman ng mga tao, mahilig sa social media, ganyan. Ikaw, anong vision mo? Ako gusto ko magkaroon ako ng advocacy na i-lessen yung pagbabash sa personal life ng tao. Okay. And, yeah, yun yung gusto kong... Bakit doon ka pumunta? May ano pinakamalupit mong bash na natanggap? Kasi as an artist, parang normal lang nakakatanggap ng parang hate. Okay. Minsan parang constructive criticism. Minsan nakaka-hurt talaga siya eh. Like, Pero, may example ka ba? Ano, so, mobra na ano? siguro yung parang based sa acting ko, kailangan pa ng workshop, parang ganun lang naman. So, ginagamit ko siya as improvement, Yes. as motivation. Pero kasi may mga ibang tao na hindi mo kilala na pero parang below the belt na yung sinasabi nila. And yun yung gusto kong ma-lesson sa mundo natin. Para mas peaceful, di ba? Kami naman kasi dito sa company naman namin, Myriad, kaya kami dito sa event na to, para makapag-connect sa mga artists like you, di ba? Beauty products naman yun sa amin. And I'm hoping na magiging magkaroon tayo ng projects soon, collaboration, and kami mag-supply sa inyo ng mga beauty products, wow. Ganyan. Why not? Nice. Di ba? Ang kagandaan naman kasi dito is yung event na ginawa ni Sir Rendon today, pinagsama-sama niya yung mga vloggers with a very good intentions na karoon na advocacy talaga. So, thank you sa time, no? Thank you Baklase. so much. Ang ganda-ganda niya. Thank you po. Now, here with Sir Mac Gahilan, ang may-ari ng Travelnet.ph. So, from a networker, ngayon, isa na siyang traditional na kung saan nagtayo na sa sariling business. So, ilang taong kang nag-network up before? 7 long Kasabay years. yata tayo. Sabay tayo. 7 long years na nag-network. Imagine that, no? So, what made you decide na from mag-network, mag-put up ka ng business, na traditional business? Ang dami kasing nangyari, no? Pareho tayo. Pareho tayo. Same experience. Siyempre, pag network kasi, hindi mo pa rin siya business. Yes. Although magandang industry, marami tayong natutunan, pero hindi pa rin sa'yo. Yes. Diba? So, we decided na mag-put up ng sarili para, kumbaga, sarili mong negosyo. What made you decide na travel ang i-push mong business this time? Like sa experience kasi natin sa network, we serve people. Yes. And doon namin nakita na mas magiging fulfilling sa amin yung negosyo dahil nagsiserve kami ng other people na ma-experience nila ang makapag-travel sa ibang bansa. Wow! So talaga mahilig ka din syempre. Siyempre. May connection yung kasabihan na pag mahilig ka sa isang bagay, yun ang maganda may negosyo. Yes. Ayan. And pag mahal mo kasi yung ginagawa mo, you will continue and you will thrive. I-invite natin lahat dito sa Travel.ph. Ayan, may pwesto kami dito sa ano. Yan. So I would like to invite you guys to visit our page. So Travelnet.ph, and our website is ganun din, travel.net.ph. Ayun, so if you want affordable packages, pwede kayo mag-inquire, and we have professionals na mga travel agents na sasagot sa inyo. Yeah, no. So kami naman at Makahilan, kami ay makikipag-collab sa inyo. Oh, sure. Magla-launching pa lang kami ngayon ng beauty products. Siyempre, Oy, congrats maganda sa kung, inyo. Congrats. Maganda kung sakaling habang nagka-travel, gumaganda na rin. Di ba? Pero this time, since pareho natin traditional business, collab tayo at marami future pang projects pagkasamahan natin. We do have mga group tours, company tours, so I can provide you service din para basta pag sinabing Nayasina, may Myriad ng maalala mo, yun yung bagong pampaputi, no? Yes, so yun yung pag Gen Z na pampaputi. Okay, thank you so much. Thank you din. Thank you. Here we are with Sir RDR, yan, di ba? Sobrang pogi sa personal. Hindi totoo yan. We're very humble na Sir RDR na alam naman natin lahat na sobrang paborito at sobrang iniidolo lahat ng mga nagnenegosyo talaga ngayon.
Okay, marami nagkapaturo, marami paano ba talaga kasi maging RDR, sir? Okay, sige. Sa lahat ng gusto maging content creator at the same time business owner, Yes, sir. baka yun yung tanong mo, di ba? Yes, sir. Para maging business So, owner, para lang ganyan. ma-realize ninyo, sa ngayon kasi na nasa digital age na tayo. Yan. No? So, tayo ho ay nabubuhay na sa dalawang mundo. Yes, sir. So yun muna, yung awareness na yun na tayo ay nabubuhay sa real world, which is eto yun. Tapos yung nanonood naman ngayon sa cellphone nila, nabubuhay naman tayo sa digital world. Yes, sir. So ibig sabihin, kung business owner ka, dapat nag-i-exist ka dun sa digital world. Kasi yung digital world, mga totoong tao yun na mako-convert mo into client. Now, para mas maging madali sa inyo, huwag ninyo kagad isipin na magiging influencer kayo or content creator kayo. Ang mindset lang dapat dyan, i-document nyo lang araw-araw yung ginagawa ninyo. Tama, sir. So, content creation and being an influencer is actually a documentation of your day-to-day transaction doon sa negosyo ninyo. Yes. Okay, so in my case, gusto kong makaalam ng mga buhay ng mga business owners. Ang galing. So, ginawa ko, instead na ako lang ang nanonood, nilagyan ko ng camera. Ang galing, sir. So, pinalabas ko ito sa social media, brand yung idea, nagustuhan nila, at ngayon, malaganap na siya. Ang galing, ang galing. Documentation lang yan. Ang galing ng idea niyo kasi, sir. From dati na nagtutalk sa maraming tao, ngayon ginawa mo lang siyang batuhan ng ideas Yes. live, di ba? Yes, oo. At least maganda yung sinabi niyo po sa amin kanina na walang restrictions, chill lang. Oo, documentation lang. Kasi yung iba, iniisip nila paano sila sisikat, Yes. paano sila magmo-monetize, paano sila kikita. Huwag na muna yon kasi all of those things will just follow kapag ka nagustuhan ng tao yung content mo. Ang maganda Totoo. niyan, sa content creation, instead na kumuha ka ng mga influencers, vloggers, content creators sa brand mo, ang nauuso ngayon yung tinatawag nila na personal branding. Personal. Ibig sabihin, yung may-ari na mismo ang nagiging brand ambassador ng kanilang mga negosyo. Oh, I So see. yun yung isa sa mga ina-advocate natin na yung mga business owner, try to, di ba, may cellphone naman kayo, onin nyo yung camera, lagay ninyo dyan, mag-video kayo, anything under the sun, you can discuss it. Wala ka nang pakialam kay may manonood nito o wala. Importante, gawin mo lang siya ng gawin. Tama, sir. Malay mo may mag-evolve dyan. And wala kayong magagawa, you have to exist on social media. Dalawang Kasi word. dyan na talaga ang market ngayon. Yes, sir. 'Di ba? Dati mahirap mag-market ng negosyo kasi kailangan mo magbayad sa Trimedia, print, radio, and TV. Yes, yun po. Oo. So ngayon hindi na kailangan. Mag-video ka na nga lang eh. Yun na lang. Effort na lang ang kailangan eh. No. Diba? Napakaganda na tinuro sa atin ni Sir RDR na kung saan tuturuan niya tayo mag-start from wala into something Yes. na alam mo, go-vlogging talaga. So, grabe sir, it's a privilege talaga na makasama namin kayo dito. And, syempre, more projects to come with Myriad and Sir RDR. Diba? Yes, yes, yes. Thank you so much. Okay. Ang kasama natin ngayon dito, Pambato, si Boss Marvin Vargas. Diba? So, sa semis. Semis na siya ngayon. Looking forward na tayo maging championship na. Marvin Bata Vargas. Yan. Marvin Fancy. Yan. Here we are right now with Sir Butch Tan. Di ba? Isa namin kasamahan before sa Uno. Top earner. At ngayon, idol up. Sobrang idol. So, sir, what made you decide magpunta sa digital world from dating networker? Good question. Actually, ikaw pa lang pangalawang tao nagtanong sa akin yan. Pandemic. Yes, sir. Wala magawa. Shorten ko yung story. Anak ko nasa gilid. She was, I think, 8 that time or 9. Si Heather. Si Heather. Nagsi-cellphone, tawa ng tawa. Siyempre, dahil pandemic, bakit siya masaya? So, only to find out, nagti-TikTok siya. Okay. So, sabi ko, ano yung TikTok? Hindi ko alam kung ano yung TikTok. Okay, parang, intindi ko na parang YouTube. Tapos, pinanood ko yung pinapanood niya, katabi siya. Nakakatawa naman. Sabi ko, wow, download ako. Ang hindi ko alam, ganun pala yun. Na ang algorithm, kung ano yung pinapanood mo, yun yung i-feed sa'yo ng i-feed. Yes. So I was watching, aside from yung comedy, yung mga motivational, entrepreneurship. Yan. Eh sabi ko, ang galing ah. May natututunan pala rito. Kasi akala ko sayaw lang yan eh, di ba? Ayan. Ganyan. So hanggang sa pumasok na sa newsfeed ko yung mga idol ko. Okay. Mark Cuban, sila Zuckerberg, basta yung mga Mga big bosses na... Gary Vaynerchuk, yung mga bilyonaryo, Yes. nagti-TikTok.
And mas nabaliw ako kasi yung mga kaibigan ko dito sa Pilipinas na big time. Pag sinabi ko big time, literal big time. Big time talaga. As in may yate, sports cars nasa TikTok. Sabi ko, anong ginagawa nila rito? Tama. Ginagawa nila rito? Inisip ko yun. Inanalyze ko, anong ginagawa nila rito? After like, siguro more than a week, okay, nagba-branding. Yes. Nagba-branding na po sila na. Yes, they're creating social media presence and eventually magkaroon ng awareness yung negosyo nila, brand awareness, top of mind, no? So that's when I decided magti-TikTok na ako. Kasi tingin ko nga dyan, Baduy. Tama. Pero sa habang ilang years ka na rin, sir, nag-TikTok? So, 2 to 3 years na rin, no? 3 years. After pandemic pa ata. 3 years. Ano ang pinaka-best motivational na pwede mo ibigay sa mga dating mga networkers na gusto magtayo talaga ng negosyo or any networkers na patuloy na ginagawa pag ng negosyo talaga, lalo mga kabataan? Na-realize ko kasi that time, kung yung malalaking tao nagko-content, malalaking negosyo nagko-content, sabi ko, ibig sabihin, ito talaga yung direksyon. Lahat online na talaga. And true enough, ng pandemic, nagkaroon ng habit yung tao na instead na bumili sa grocery or sa palengke, in-order na lang online. Kasi save ka ng gas, ng transpo, ng oras, ng effort. Pay a little extra pero nakasave ka ng time, alagaan mo na lang anak mo, mag-computer ka na lang. So, now going to that, yun talaga yung dugtong dyan eh. Sa mga gustong magpunta sa digital world, digital world. Dalawa lang naman choice mo eh. It's either gawin mo siya or manood ka. So, pag pinanood mo siya, hindi ka kumikita. Pero pag ginagawa mo siya, pwede kang kumita, ma-endorse mo yung product mo, yung business mo, yung service mo. Yes. No choice ka eh. So, it's either sabayan mo or you watch things happen, di ba? Okay? So, I would suggest you make things happen by contributing to the content creation world. Kasi anybody can do it eh. Kahit sino, kayang-kaya siyang gawin. Regardless kung may alam ka sa pagko-content. With over 500 million views na yung lahat ng content ko. 500 million views. Total across. So, ito pa rin yung gamit ko. 2019 na Huawei phone. Kasi minsan iniisip nila na kailangan iPhone, digital camera. Hindi, it's about the value. Tama. Kung ano yung binibigay mo sa tao. Kaya nga yung mga nagko-content na binibidyoan niya yung anak niyang mahal na, kumain sila sa restaurant. Walang value yun eh. So, i-scroll up lang yung tao. You have to be a scroll stopper. So, kailangan pag scroll mo, titigil yung tao. Ano yung mabibigay mo sa kanila? What's in it for them? Kasi kahit halimbawa, pumunta ka ng Japan, bilinag mo, ano ngayon? Anong makikwento mo sa akin about Japan? Tama. Ano ngayon kung nagpa-picture ka sa Mount Fuji? Sinagot ko ng diretso na yung tanong ni Neil. Anybody can do it. You have to do it because may iwang ka. Tama. Now, how do you do it? Just do it. Just give value. Kumbaga makikinig ako sa kwento ng kahit na kanino. Kung may matutunan, may malalaman, di ba? Mag-i-improve ako. Yun lang. Ang maganda ngayon, kasi hindi ka nakatali sa isang malaking management. Ang celebrity ngayon na bago, content creators na yan. I see. Wala kang management. You have your own free will to approach yung niche mo, creative juices mo, walang pipigil sa'yo. Kami naman approach kasi sa Myriad naman po is beauty products about niacinamide. Nakakatuwa na ma-invite nyo kami dito sa ganito klaseng successful na event. Thank you. At magkakaroon pa tayo ng maraming upcoming projects. Sasama ka namin lagi sa inyo. Season 1, Season 2, Season 3, marami pang sports. Ako tinutulungan ako si Rendon Labador kasi yung advocacy niya, mag-ingay uli yung sports eh. Totoo. Ang ganda ng advocacy ni Sir Rendon. And sa tulong niya din po, marami nakaka-reach. So, idol talaga si Sir Butch Dan. Scroll stopper. Scroll stopper talaga. Thank you so much. Thank you, Neil. Nice to see you, Mama Chup Chup. Yeah. Oh, yes! Welcome. Nandito tayo kasama si Sir Sandro. Hi guys. Ang gwapo-gwapo niya sa personal. Hindi, gutom lang yan. Anyway, gusto ko lang sana malaman, paano mo na-juggle yung time mo with, sobrang hectic yan. May mga sinushoot ka, tapos may mga events ka pa like this, tapos bilang tatay mo si Sir Nino Mulak, paano na po siya na-juggle lahat yung mga bagay? Unang-una, yun nga, sinabi mo na papa ko si Nino. Syempre, dagdag pa yung pressure for being a Mulak. Okay. And hindi porket Mulak na madali na lahat yung mga bagay. Kasi hindi nakala nila siguro. Inisip kasi nila parang, nepo baby yan, so makakalusot na yan sa lahat. And akala nila madali lang lahat para sa akin, pero yung totoo, hindi talaga. Need ko pa rin pagdaanan lahat. Nadja-juggle ko siya by doing, yun nga, nag-school pa ako. Yes, so yun. Taping pa ako. So,
more on one day at a time. Tama, oo. Pinipili ko lang yung oras ko kung ano dapat. Yung pinaka-importante yun yung unahin ko. Maganda at least kasi nagpatuloy mo pa rin yung pag-school mo. And at the same time, meron ka pang career, di ba? Yes. Hindi mo iniliban yung pag-school. And yan ang pinakamagandang matutunan din ng mga kabataan right now kasi hindi porket may opportunity, iwan ang kagad yung pag-aaral. Of course. And ang ganda ng pagkasabi mo dahil hindi porket ang magulang mo is kilala na, is aasa na lang sa legacy. Gusto mo magkaroon ng, hindi pong, ayan si Sandro, that's it. Yeah, okay. Hindi na kailangan, ayan si Sandro, anak ni ganito. Kaya nga parang sinasabi pa nila na nakilala lang ako kasi anak ako ni Nino. Ayoko ng ganun. I want to make my own name for myself. Galing, galing. Pinakamagandang part na sa lahat, imagine mo kung sakaling lahat ng mga kabataan ganyan. Kakaroon pa tayo ng maraming projects soon. Kami ang Myriad sa Niacinamide. Kami naman. So thank you so much for being invited kami sa ganitong klaseng event. Thank you. Thank you so much po. Thank you. We're now here with Miss Julianne Unstoppable. Ang kanila namang negosyo is Deca Homes, no? Yeah. Tell us more about it. We are catering Urban Deca Homes Ortigas. Actually, we have in Manila, Cubao, Commonwealth, Cavite, Bulacan. Dami. But right now, prioritize is Urban Deca Homes Ortigas kasi that's the biggest so far. That's 19,000 units. Dami, oh. Yeah, so for as low as 10K initial cash out, pwede ka na magkaroon ng condo. 10K. Pwede mo siya ipasok sa Pag-ibig, pwede rin sa bangko. Wow. Right? So, 21,000 per month, ready for occupancy na. Oh, so imagine that 21,000 may condo ka na. Yes. Ready for RFO na kumbaga. Yep. So, bakit real estate ang pinasok mong career, di ba? Well, bakit real estate? Pero para lang magkaroon sila ng idea, so former MLM. MLM, so, yes. Ma'am Nelly is my former grand apply. They are the one who teach us, di ba? But why real estate? Actually, magandang real estate kasi alam naman natin na basic, kumbaga necessity siya. So lahat tayo nangangarap magkaroon ng sariling property, sariling bahay. Even nga ikaw ngayon may sarili ka ng property, gusto mo pa magkaroon ng investment eh. Yes. So I think more than thousands of people ang naghahanap ng properties. Okay. Eh, yun ang tinako mo na. Yes, yun na talaga yung tinahak ko ngayon. Ang kagandahan na part kasi pina-follow ka namin eh. From real estate career, nakakatulong ka pa sa mga agents. Yep. Ginawa mo siyang networking. Yes, actually. Ginawa siyang networking, yung training, yung turo. Yun, space a lot talaga na dumaan tayo sa mag-network talaga. Yes. Nagagamit natin ngayon, di ba? Yep. So ano future plans mo bukod sa real estate? Meron pa ba? Huwag tayo ng business? Hopefully, mag-develop na tayo in the future. Yan. So, doon naman talaga tayo pupunta eh. Yun yung goal. That's the goal. At mas marami pa tayong tao na matulungan talaga. Sellers man yan, or even sa mga naghahanap ng properties. That's the goal. Galing, may cheer pa. Tama! Power! Anyway, thank you so much, Miss Julie. Yeah. Pag sakaling lahat ng mga counter namin na gahanap ng condo, ikaw ang tuturo namin. And pag sakaling Niacinamide products naman, kami naman ituro mo dito sa Myriad. Okay? Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So, Ma'am Nelly, palakpan natin si Ma'am Nelly. Ay, ito pala. So, 10K initial cash out, guys. So, sa mga naghahanap dyan, this is the 10K initial cash out. May condo ka na sa Ortigas. Thank you. Yun lang. Hi, we are now here with Sir Jowa Moto Vlog. Yes, ang pinaka-product kasi nila ngayon is helmet. Ngayon, syempre, ang pinagtatakahan ko lang right now, why helmet? Sa lahat ng mga pwedeng ibenta business, okay, business, bakit helmet ang napili niyong product? Kasi unang-una, ang hobbies ko talaga is pagmumotor. Okay, okay. So, syempre, na-incline na rin doon. Naging brand ambassador ako ng isang helmet brand. Tapos, ayun, tinake advantage ko na yung pag nag-advertise ako, nag-vlog ako. Nagbenta na rin ako, sinabay ko na siya. Ang galing ng idea from yung lifestyle mo, yung gusto mo, kinonvert mo into business. Yes, yes. How long na run yung business niya right now? Awa naman ng Diyos, 3 years na, mag-4 years na. Wow, 3 years nang 3 years nag-run yung business. Yes, how old are you, sir? If you don't 34 mind. po. 34, pero mukhang 20 plus. Ang galing, ang galing. Imagine niyo, sir, lahat nag-convert na kasi sa digital world, lahat nag-convert na sa social media. Paano kayo naka-adapt? From pandemic. Siguro nag-start kayo kung 3 years, pandemic kayo nag-start. Nagsimula kayo sa TikTok, Facebook? Yes po, Facebook, TikTok, YouTube, lahat ng pwede namin i-utilize na pag sa social media, ginamit na namin. Kasi libre naman eh, walang bayad, di ba? So, walang subscription. So, upload ka lang na upload, promote ka lang na promote. Hanggat libre.
Take advantage yung social media. Anong pwede mo ma-advise sa lahat ng mga nag-start pa lang na mag-business online? Siyempre, kailangan makapala mo kayo whatsoever. Pero ano yung meron sa'yo na wala sa iba? Pwede mong may share sa kanila na secret mo kung sakasakali. Actually, hindi naman secret to. Pagiging consistent lang. Ayun lang naman yung lagi ko sinasabi sa kahit sa vlog, kahit sa pag-vlog, consistent lang. Kasi hindi naman pagdating sa tunay na buhay, or ako, hindi naman ako artista. Pero pagiging consistent ko, kung ano ako, pakita mo lang kung sino ka, mamahalin ka ng mga tao. Hanggang sa nagustuhan nila yung mga ginagawa ko, nagustuhan nila yung pagmumotor ko, hanggang sa yun, na-adapt nila yung sa business ko. Kaya pag nag-promote ako ng business, hinahanap nila yung gamit ko, helmet ko. Oo, tama. So, pagiging consistent lang, tuloy-tuloy lang, kahit walang nanonood sa mga live stream, kahit isa lang nanonood, basta mayroong may isang naniniwala, huwag kayong titigil. So kahit isa lang, tumutuloy-tuloy ka? Yes. Ang galing. Kahit yung views ko dati sa YouTube, 100, 200 lang. Tuloy Pero pa rin. yung uploading ko is everyday pa rin. So nakakailang post ka per day? Everyday, once a day po. Once a day, At least Tapos meron. tuloy-tuloy na yon. Yes po, Galing, tuloy-tuloy. So pag naghahanap kayo ng helmet, alam nyo na, kay sir na kaya, Jawa helmet. Jawa Motoshop po sa Motoshop. May Las Piñas and Cavite. So, thank you so much po. Pagdating naman sa Niacinamide products naman, yun naman ang sa amin, Myriad products. So thank you so much, Seb. Thank you po. Thank you so much. We're here now with Sir Jeff. Hello. Since bago kami dito sa event na to, gusto namin makipag-connect sa lahat ng mga sikat na mga celebrities and influencers na nandito. So, gusto ko lang sana interview si Sir Jeff. How was the event, sir? Did you enjoy the event? Okay naman. Siyempre, nagsama-sama ngayon yung mga influencers, saka artista, celebrities. So, buti na naisip nila na gumawa ng isang ganito para magkita-kita naman. Opo. And si Sir Jeff, para alam nila karamihan na napapanood namin to before, kasama sila Sir John Lloyd. Yan, sa mga movies. Sa movies. Opo, and comedian din si Sir and nagma-magic. Sino sa inyo mahilig sa magic? Si Sir mahilig. Magaling na magaling sa magic, Sir. Napanood ko before yung mga baraha with mga kasama niyo before, mga vloggers. Kasi ang hilig-hilig niyo mag-magic talaga. When, kailan niyo natutunan mag-magic? Nagsimula ako 12 years old. So, 12 pa lang, nag-magic na kayo. Yes. Wow. Hindi pa nagre-reveal ng secrets? Never. Imposible yun. But anyway, sa digital world talaga, pinasok nyo na rin siya from artista, digital world, and influencers. Future plans nyo kung sakasakali? Yun lang, wala namang future plans. Basta go with the flow lang ako. Kung anong dumating, kung anong mga endorsement na dumating, yun na lang. Ganun lang naman. Wala akong mini-maintain na di katulad ng iba na at least once a week kailangan mag-post sila or everyday. Ako, kung kailan ko lang naman magustuhan natural, yes. Natural. Si Sir Jeff na po kasi kayo. Hindi rin, nahihirap na rin ako sa schedule ko kasi ang pahinga ko lang talaga is Tuesday and Sunday na lang. Tuesday and Sunday, 2 times a week na lang talaga, yes, pero... kasi MWF is Batang Quiapo. Yes, opo. TTHS show naman namin sa GMA naman bago. So talagang pinakapahinga ko na lang Tuesday at Sunday na lang. Minsan may pumapasok pa. Anyway, sir, best of luck po sa inyo. Salamat. Thank you so much pagpapa-unlock niyo po sa amin sa interview. Thank you. Connect sa inyo. The first time natin dito. Thank you, salamat. Kala ko tapos na. Kala ko yun lang yung tanong eh. So we're here with Sir Wamos, di ba? Imagine mo, up close na, dating naririnig lang namin sa... masakit sa pandinig, no? Pag naririnig pangalan ko. Hindi ba? Nasaksihan ka namin from dati na binata, kumakanta hanggang sa nagkaroon ng asawa at pamilya, ng anak na. Ang layo na narating niyo, sir, no? Oo nga, nakapunta ako ng QC. Dati taga-Kainta lang ako eh. Ngayon, sa QC na eh. Nakakatawang part kasi sobrang humble mo. Gusto ko lang malaman, paano ba maging humble? Paano ba maging wamos? Paano maging wamos? Hindi ko rin kasi masabi sa sarili ko eh. Kasi ayokong magsalita ng hindi ko sigurado. Ayoko magsalita ng hindi ko sigurado kung paano ba ako maging si Wamos eh. Kasi mayroon tayong mga opinion na sari-sarili na baka sabihin nila na, sinasabi mo lang yan kasi may camera. Sinasabi mo lang yan na babait ka kasi ganito yung ano. Kaya ayoko, mas maganda na siguro sila na yung tumingin. Mag-judge. Kung ano yung mag-judge, kung ano ba talaga yung tingin nila sa akin. Tapos doon na lang sila bumase.
Kamusta naman ngayon kung sakasakali pagiging daddy at diba, may family ka na ngayon. Nahirapan ka ba ipagbalansehin ang pagnenegosyo tapos pagiging daddy mo? Since influencer ka, open book ang buhay eh. Kailangan actually mas lamang yung work ko kaysa sa family. Totoo yan hindi ako nagbibiro. Mas lamang yung work ko kaysa sa family. Siguro 60-40. 60-40. Yung 40 para sa pamilya ko, yung 60 para sa business o sa mga ginagawa ko dahil kailangan kong mas lamang yung pagbabanat ko ng buto kaysa yung naka-stay lang ako sa pamilya ko na naka-stay nga ako sa pamilya ko pero wala naman akong trabaho. Ano ipapakain ko sa kanila? A very good provider. So, medyo 60-40 ako doon. 60 sa pagtatrabaho para lahat ng pangangailangan ng family ko, nandyan. Yes. Yun ang pinakakahanga ka sa inyo kasi imagine mo, may family ka nga, nagtatrabaho ka pa rin, ginajuggle mo sila at sinasama mo sila dito lagi. Diba? Kagandahan ng part. Tapos successful sa mga negosyo mo right now. May mga ibang hindi successful pero may mga upcoming successful. Alam naman natin. Kaya pa syempre pag ikaw, sir. Hindi naman. May mga hindi talaga successful business. Totoo yan. So ano mapapayo mo na lang sa mga nagsisimula pala sa vlogging ngayon, katulad namin, nagsisimula pala kami sa magpakilala ng brand din namin. Ano matuturo mo sa amin na pwede namin i-keep? Bandang dulo sasabihin namin, Sir Wamos, dahil sa ito, thank you. Sipag lang. Kasi naniniwala ako sa kapag wala kang tiyaga, wala kang nilaga. So naniniwala ako kapag may tiyaga ka, meron kang nilaga. So napakasimpleng word lang no, tsaka napakasimpleng sagot lang no, pero malayo yung mararating nung nilaga na yun. Kumbaga parang hindi mabubuo yung isang nilaga kung puro sabaw lang. Walang laman, di ba? So kailangan natin ng laman, yung pagmamahal. Kung gusto mong pumasok sa industriya ng pagbablog, kung gusto mong pumasok sa business, dapat mahalin yun. Hear it from Sir Wamos na ngayon, kumbaga humble pa rin until now, di ba? Thank you so much, sir! Thank you sa pagpapaunlak sa interview. Naiya ako bigla. Ang bait, di ba? So, thank you so much. Thank you po. Thank you po. We're here with Miss Antoinette. Hello yan. Po. Ang mabuting may bahay ni Sir Wamos, di ba? So, ang lalim po. Mabuting may bahay, no? So, kami kasi, first time namin dito, so we're trying talaga makipag-connect sa lahat ng mga influencers at mga sikat na celebrities kagaya mo. So, nasubaybayan namin yung life ni Sir Wamos mula sa binata hanggang sa nag-family with you. And kamusta biglang mommy? Actually, mahirap po talaga as a mom kasi syempre teen pa lang ako. So, habang tumatagal, mas ini-improve ko yung sarili ko para maging mother kay Meteor. Okay, So, maraming adjustments na marami naganap. po talagang adjustment, lalo na kapag, yung kunyari pag lumalaki na sila, yung makulit. Syempre, di ba minsan yung anger issue mo, parang natitest ka niya natitest ka ng bata, gano'n. So, habang tumatagal, mas na-appreciate ko yung pagiging mother. Sabagay. Kahit sa murang edad. Nice to know naman kasi, nakakagandahan na part na you're willing naman to adjust things naman. Pero ang gusto ko lang malaman, ano bang secret mo? Kasi ang sexy-sexy mo ngayon nasubaybayan ka namin from medyo chubby-chubby ng konti since galing nga sa pagbubuntis. Ngayon, ang sexy mo ngayon. Share mo naman sa amin ang secret mo. Ano lang, di na po ako masyado nagre-rice. Rice, number 1. Bukod doon, nag-exercise ka ba? Hindi, tamad po ako mag-exercise. Lakad-lakad, gano'n. Lakad, biking wala? Nakapuyat. Puyat. So, nakakapayat ang puyat. Well, anyway, ang kagandahan ng pinagpaunlakan mo kami sa interview and thank you so much. Sana magkaroon pa tayo ng maraming projects and collaborations in the future. More success to you, pati kay Meteor, pati kay Sir Wamos. And sana magkasama pa tayo soon, okay? Thank you so much. Bye-bye. Tayo ngayon with Sir Hammer. Ayan. Nakakatuwa kasi nakasama natin sila sa event ngayong araw na to. Actually, sir, first time namin makasama sa ganitong klaseng event. And mga bago lang kami when it comes to influencers, inatasay ng mga vloggers. And grabe, iba yung makasama namin kayo upfront. Iba yung pakiramdam. Salamat po. Kumbaga kayo, napakalayo na ng milyahan ninyo. Kami nagsisimula pa lang. Hindi naman. Pero matanong ko lang po. Apo. Ano ba ang mga ginawa nyo along the way para at least ma-share mo man na lang sa amin? Paano maging sikat kagaya nyo? Siguro ano na lang po yung ginawa namin sa vlog, actually hindi rin namin alam kung bakit. Parang ang ginawa lang po namin is kung ano lang po yung talagang kami. Yun lang naman po na lagi namin sinasabi, kung ano kami, kung
kung paano yung way na magkwentuhan kami, mag-asaran kami. Yun po yung nagustuhan ng tao. Pumasok sa masa. Pumasok sa masa hanggang sa sinusuportahan na nila lahat ng mga ginagawa namin. Let's say, umiikot po kami ng buong Pilipinas ngayon. Nagpi-Philippine Loop kami using the motorcycle. Pinapakita po namin yung turismo ng Pilipinas natin para kahit paano matulungan natin si tourism. Yes pa. Iniintay nila yun. Lalo na po pag nagra-ride kami sa mga probinsya, may mga nag-iintay, may mga naka-placard pa. Opo, iba kasi klase datingan niya po sobrang nakaka-touch talaga sa puso po yung Pero before ba, sir, matanong ko lang, na-expect nyo ba na ganito mangyayari sa inyo? Hindi po talaga. Hindi ko inaasahan to. Sobrang hindi ko inaasahan. Ano ba gusto niyo mangyari before, sir? Simple lang? Before, dati, lalo na si Team Graffiti, nagpo-promote lang po kami ng mga brand na gamit namin. Katulad yung Evo helmet nga. So, parang ang nangyari, may one time na minaso ko yung helmet na hindi ko nasira. 3 times ko siyang minaso ng pinakamalaki. Okay. Hindi ko siya nasira. Doon talagang sobrang boom. Hindi ko na po alam yung mga nagko-comment sa amin kung anong bansa na paatras na nga, noodles na nga yung mga sulat. Yun po, doon po minahal din ng tao yung Evo helmet hanggang sa lumabas po kaming Evo All-Star. Sir, nakaka-inspire kasi yung story niyo, sir. Lalo na sa mga nagsisimula mga vloggers kagaya po namin na ginagaya yung way of turo nyo, pag-vlog ninyo. Yes. Siguro ang pinaka-last na lang po, ano mabibigay nyong advice sa mga taong gusto magsimula? And at the same time, paano sila magaging kagaya niya talaga? Yung maging katulad namin, hindi ko po yun. Kasi ako rin, hindi ko rin alam ba't ako naging ganito. Kung ano. Basta siguro ang mabibigay ko lang na tip is be yourself lang. Be yourself. Kung ano lang po yung everyday mo na gustong gawin. Importante po kasi rito yung saya. Kasi po, naging masaya kami sa lahat po ng bagay. Sa lahat po na napapanood nyo, kahit ano po yung nangyari dyan, nahirapan kami, nagganda gulo-gulo kami, nagganda away-away kami, naging masaya po kami doon sa part. Okay, so ini-enjoy lang yung trabaho? Yes, enjoy lang. Kasi once na iniisip mo na baguhin yung sarili mo, mas nahihirapan ka. Kunyari ako, makulit naman talaga ako, nagpakaseryoso ko. Mahirapan ako na gano'n. So, ibig sabihin, sir, yung dating Hammer, pati ngayon, same lang? Same lang. Napalitan lang yung pangalan niya ng Hammerman. Hammerman. Yun lang. Thank you so much. Salamat po, salamat. Nakapabulak niya sa aming interview. Kami naman po ang Myriad sa mga niacinamide products na skincare. Sakali magkakakolab tayo soon. Sana. Diba? Thank you so much ngayon. Salamat. Hi, we're here with Sir Nino mula upfront, di ba? So, thank you po sa pagkapalunlak niyo po sa amin sa interview na to. And thank you so much na kasama kami sa event. Nasaksihan namin kung paano kayo gumaling sa sir. And congratulations, sir. Nasungkit niyo na yung championship. Pasok ako sa finals. Di ba? So, bilang kami kasi first time namin maging pumasok sa vlogging, pumasok pa sa influence. Ano po matitip niyo po sa amin? Ano yung vlog mo? What do you vlog? I'm a business owner right now with the niacinamide products. Beauty products, skincare. Baka naman. By next week magpapadala po kami. Okay. And first time namin makasama ang ganito kalalakihang celebrities kagaya niyo po. And ngayon upfront pa. So ano bang mabibigyan niyo sa aming tip? Ngayon nagsisimula kami mag-business. Well, ako rin kasi bilang business owner dyan, yung Mulacan Samaga, we've been in the business for 34 years. 34 years? Kailangan lang siguro talaga, mahalin mo lang talaga yung ginagawa mo and make sure na hindi mo niloloko yung customer mo, yung mga yung market mo na kung ano yung ingredients na kailangan punuin mo. And yung paggawa, kailangan talaga quality at malinis. Tama po. Yes. Napakagandang insight niyan, sir. And at the same time, gusto ko naman din mo matanong, katulong po yung pagiging artista niyo before? Katulong naman, syempre. Yun. And hindi mo naman ako minto sa pag-artista. I have a show now yung Walang Matigas sa Pulis sa Matinik ni Missy. Yes, apa. With Senator Bong sa GMA. And we're airing on December 5. Wow. Congratulations, sir. Eh, sana magkaroon pa tayo maraming projects at mga ganitong klaseng event para makasama po namin last week, kakatapos ng Nino Mulak tournament. 4 days din yun. 4 days? Saan lugar yun, sir? Mga amateur players. Wow, okay po. Next time makakasama po kami madalas. Sana po, maalala nyo din po kami pag dumating na panahon po. Thank you po so much. Thank you po. Bagay kami, no? Para kaming healthy. Chubby is in. Chubby is in. Okay, Sir Rendon, grabe, imagining,
iniisip na lang natin na dati medyo masungit siya, lahat ng artista inaaway niya before. Pero hindi pala siya ganun sa totoong buhay. Napaka-humble, napaka-down to earth, napakasarap lapitan. Tsaka, kahit hindi ko humihingi ng advice, binibigay nga niya eh. Kaya nga, unexpectedly, siya pala yung isa sa mga taong mas pinakamabait sa lahat dito. Kaya salamat sa kanya, ginawa niya yung event na to. Dahil dito, nabuksan yung mind namin sa digital world talaga. Actually, totoo lang, nakaka-overwhelm yung event ngayong araw na to. Ang dami ko nakilala, ang daming bagong muka, ang daming bagong influencers and vloggers na rising ngayon. Bibigay sila ng tips, advices, paano makakatulong na tumaas ang views. Alam mo yun, nakakatuwa dahil hindi lang sila dadamot. Napaka-open at saka napaka-generous nila when it comes to stories like that. So nag-o-offer sila mga businesses, nag-o-offer sila mga courses, nag-o-offer sila ng mga opportunities like me, na kung saan na starting pa lang po. Kaya salamat sa event na to dahil marami kami natutunan at hopefully marami kami mai-inspire din sa story na to. Ang business namin is about health and beauty products that focuses on niacinamide. So may mga tao kasi na naniniwala sa glutathione, which is yung old souls nga po, na mas naniniwala sa glutathione. Tapos yung Gen Z pumasok, collagen. This time naman yung mga alpha, alpha gen naman, naniniwala naman sa niacinamide. So naisip namin, bakit kailangan bumili ng pa isa-isa? Glutathione, collagen, and niacinamide. Wherein, pwede naman namin capture yung tatlong yon into one product. We have soap, we have juice, and at the same time, we have niacinamide capsules. Ang purpose naman ng niacinamide sa health natin, unang-una, kung isang gusali ito or building, ang niacinamide ang nagsisilbing barrier na kung saan pinoprotektahan niya yung building mula sa mga dust, mula sa mga toxins, yung sa skin natin, and para mas mapanatiling maganda yung building. So kung yung ang niacinamide pinaprotektahan yung gusali, kung i-connect natin siya sa mga sports, yung niacinamide magsisilbi siyang protection natin sa katawan at yung mga tao, mas magugustuhan po nilang maglaro ng mga sports like billiards, basketball, and volleyball kung sakasakali maganda po ang pangangatawan natin. Syempre, hindi naman siguro masama kung maghangad tayo ng mas maganda at mas healthy katawan, lalo na as we grow old. Well, isa lang naman pinaghuhugutan ko dyan, sir. Kung yung ibang tao is gustong yumaman, ako po kasi mula sa wala hanggang sa nagkameron, nawala hanggang sa nagkameron, ngayon nawala, ngayon gusto kong bumangon ulit this time. Na kung saan, sabi ko nga po sa sarili namin, kung nadadapa kami sa negosyo, babangon ulit kami sa negosyo. Yun ang motivation ko sa pagbangon. Kaya ko tinayo yung negosyo to para may pakita din sa lahat na kung saan nadapa tayo sa pagnenegosyo, babangon tayo sa pagnenegosyo. O sa lahat ng mga gusto magtayo ng negosyo, ang pinaka-advice ko sa inyo na nagsisimula, huwag ka matakot magsimula mula sa wala. Kaya nga nauso ang salitang from zero to hero, from nothing to something, from nobody to somebody. So kung ako nga hanggang ngayon, up and down na ang buhay ko, lumalaban pa rin. How much more pa kaya kung sakaling first time o second timer ka pa lang? So pag lahat ng mga nagdi-discourage sa'yo, lahat ng umaapak sa'yo, lahat yan gamitin mo as fuel para ikaw bumangon. Kasi the more na maraming taong hindi naniniwala sa'yo, the more na dapat kang magpursige kasi ibig sabihin yan, papatunayan mo sa kanila, nagkakamali sila. Kaya kami sumali sa ganitong classic event. Actually, first time namin to. Hindi namin alam kung anong meron dito, hindi namin alam kung sino makakasalamuhan namin. Pero naniniwala po kasi kami na pag once ikaw ay isang negosyante, dapat nakikimingle ka sa kapwa mo negosyante. Para yung mga mindsets natin, nag-a-align. Pare-pareho tayo ng goal. So maraming tips na nakukuha, maraming advices na nakukuha mula sa gawin mo to, hindi mo siya gawin, iwasan mo to, iwasan mo yan. Kasi yung circle lumalawak na lumalawak na lumalawak. It's time to make new friends. It's time to make new connections. And it's time na talagang makilala mo yung digital world. Kaya kami nandito right now at susunod pang season at sa mga susunod pa, asahan nyo na susuporta po kami. Well, actually, hindi ako ganun kakapalang muka when it comes to business. Kaso nga lang, syempre, parte siya ng negosyo eh. Ngayon, ang kagandahan na part kasi dito, unti-unti ko nakikilala yung sarili ko na kung saan, kaya ko palang gawin to, kaya ko palang kausapin siya, kaya ko palang i-overcome yung fear ko. Yung mga dating nakikita ko sa TV, nakikita ko sa YouTube ng mga artista, influencers, na kung saan tao lang din pala na ang sarap lapitan, napaka-humble. Kaya salamat sa event na to, dahil kung saan na-realize ko na, alam mo, mas marami kang kaibigan pag makikimingle ka.